Malakas kang mag-close pero zero savings ka naman. Ipakita ko sa'yo kung paano ayusin ang iyong commission spending. Para sa lahat ng mga commission-based professionals dyan, kayo yung mga nasa real estate, insurance, direct selling, you know who you are, itong usapan na to ay para sa inyo. This is some real talk. Kaya simulan na natin. Naisip mo na ba to? Ang lakas-lakas mong kumita, ang galing-galing mong mag-close ng deals. Pero pag-check mo ng wallet mo o ng bank account mo, parang, bakit pakiramdam ko kapos ako? Bakit parang laging ubos? Kung medyo tumamayan sa'yo, edi para sa'yo talaga itong pag-uusap natin. Dito natin bubuksan ng isang, alam mo yun, isang malaking kabalintunaan. Ang big commission, empty pockets. Malaki ang pumapasok na pera, pero laging walang laman ng bulsa. Ito yung cycle ng stress na aminin man natin o hindi, maraming sales professionals ang nakakaranas. Okay, so ganito yan. May tinatawag tayong piyesta versus brownout mindset. Yung piyesta, yan yung moment na pumasok yung malaking komisyon, grabe yung high, ang saya-saya mo, sinasabi mo sa sarili mo, yes, I deserve this. Pero anong nangyayari pagkatapos ng piyesta? Biglang brownout, tahimik, madilim. At doon na pumapasok yung kaba, yung panic. Sana yung susunod kong deal. Pamilyar ba? At ito yung pinakamasaklap na katotohanan. 'Di ba? Sa isang araw, feeling mo CEO ka. Ang ganda ng porma, ang ganda ng sasakyan, kasi may benta ka eh. Pero bukas, o makalawa, kapag naubos na yung biyaya, balik ka sa pagiging kabado. Balik ka sa pag-aalala. Grabe yung emotional roller coaster. So ang tanong, bakit ba nangyayari to? Bakit nauuwi sa ganito? Well, merong 7 financial traps o mga patibong na baka hindi mo namamalayan, nahuhulog ka na pala. Isipin mo na lang na isa itong self-check. Tingnan natin kung alin ditong tatama sa'yo. Okay, una sa lahat, yung piyesta mindset. Ito yung bitag kung saan yung mismong celebration mo na, yun pa yung nagiging problema. Kasi sa sobrang saya mo, sobrang laki ng gastos. Minsan, sobrang haba ng pahinga. Ang resulta, nawawala yung momentum mo. So yung dapat sana ay reward, nagiging source pa ng stress para sa mga susunod na buwan. Pangalawa, nako, marami tatamaan dito. Lifestyle inflation. Pumasok lang yung malaking komisyon, hala, upgrade agad ng cellphone, bili agad ng bagong gamit. Para saan? Para ma-flex sa social media, para masabi ng mga tao na successful ka. Ang problema, yung lifestyle na pinoproject mo, hindi naman talaga kayang isustain ng cash flow mo. Kaya ayon, walang naiwan para sa savings o emergency fund. Ito, pakinggan yung mabuti kasi itong marahil yung pinaka-importante sa lahat, ang kawalan ng personal pay structure. Ang tingin kasi natin sa malaking komisyon, isang buong sweldo na pwedeng gastusin agad. Mali, malaking pagkakamali yan. Dapat ituring yan bilang isang resource na kailangan mong iayos over time. Mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano. Pang-apat na bitag, overworking, not thinking. Minsan kasi, masarap sa pakiramdam yung pagod, 'di ba? Yung feeling na grabe, ang sipag ko today, busy ako buong araw. Pero ang tanong, yung pagiging busy mo ba nagiging productive? O baka naman, takbo ka lang ng takbo pero wala ka namang malinaw na diskarte. Kasi kung ganon, ang ending niyan, burnout. Pagod ka na, wala pang resulta. Number 5, at ito medyo masakit to aminin. Ginagawa mong pagkatao yung kita mo. Income as identity. Kapag mataas ang sales mo, feeling mo ang galing-galing mo, hari ka ng mundo. Pero kapag tumal, kapag walang benta, pakiramdam mo wala kang kwenta. Ang nangyayari, para kang isang walking sales dashboard kung saan yung self-worth mo nakatali sa numero. Kaya gusto kong sabihin sa'yo to, pakinggan mo. Nakatali ang pagkatao mo sa numero. Pero kapatid, you are not your numbers. Hindi yung benta mo ang nagsasabi kung sino ka. Kailangan mong paghiwalayan yan. Okay? Pang-anim na bitag, walang plano para sa mga quiet months. Ito yung mga buwan na posibleng wala talagang benta. Anong ginagawa natin? Madalas, umaasa lang tayo sa good vibes, sa dasal, sa law of attraction. Walang masama dyan, pero hindi pwedeng puro faith over planning at vibes over system. Delikado yan, sobrang delikado. At panhuli, yung short-term hustle. Yung buong focus mo, yung buong energy mo, nandoon lang sa susunod na komisyon. Paano makakabenta next week? Paano makaka-close next month?
Walang malinaw na plano para sa susunod na 6 na buwan o para sa susunod na taon. Linawin natin ha, hindi yung hassle ang problema. Yung kakulangan sa long-term vision, yun yung problema. O sige, ngayong alam na natin yung 7 bitag, aalis na ba tayo? Hindi, kasi ang good news, may solusyon. At ang solusyon ay napakasimple pero sobrang powerful. Ang pagkakaroon ng sarili mong sistema ng pagpapasweldo. Ito, pakinggan nyo. Napakasimple lang. Step 1, pumasok yung commission mo. Sabihin natin 250,000 pesos. Ilagay mo yan sa isang hiwalay na account. Huwag mo munang gagalawin. Step 2, alamin mo, magkano ba talaga ang kailangan mo para mabuhay sa isang buwan? Bills, pagkain, transpo, be honest. Halimbawa, lumabas 50,000 pesos. Step 3, i-divide mo yung commission sa monthly need mo. So 250,000 pesos divided by 50,000 pesos, ang sagot ay 5. Ibig sabihin, may pondo ka para sa 5 buwan. Meron kang 5-month runway. 5 buwan kang pwedeng makahinga ng maluwag. At step 4, ito yung pinaka-importante. Kada buwan, sa parehong petsa, parang sweldo talaga, ilipat mo lang yung 50,000 pesos sa personal account mo. Yun lang ang gagastusin mo. Ang galing, di ba? Tinanggal mo yung emosyon at pinalitan mo ng sistema. Pero alam nyo, yung sistema tulang yan eh. Ang pinakakailangan talaga natin ay isang malalim na pagbabago sa ating pag-iisip. Kailangan nating lumipat mula sa puro hustle, papunta sa pagkakaroon ng clarity o kalinawan. So tanuin mo ang sarili mo gabi-gabi. Pagod ba ako o may resulta ako? Kasi magkaiba yun. Pwedeng pagod na pagod ka pero wala namang nangyayari. Ang goal natin ay resulta, hindi lang yung pagod. At ito na siguro ang pinaka-summary ng lahat. Pwede kang manatiling trapped, bilanggo ng short-term hustle, o pwede kang lumaya, palayain ang sarili mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng long-term vision. Yung malinaw na plano, yan ang magpapalaya sa'yo. Tandaan nyo to, hindi lang sipag at tiga. Ang susi talaga sa pagyaman, lalo na sa industriya ninyo, ay tamang karunungan at tamang disiplina. Kaya iiwan ko sa'yo ang tanong na to. Mula doon sa 7 bitag na pinag-usapan natin, maging tapat ka. Alin doon ang pinakasapul sa'yo? Alin doon yung sabi mo, nako, ako to. Dahil sa pag-amin mo niyan, dyan mismo magsisimula ang pagbabago mo. Tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.